May dinala po sa atin dito ang isa nating kapwa cellphone technician na mula pa sa bayan na tinaguri ang puso ng Pilipinas. At ito ang napakagandang bayan ng Marinduque. Ang issue daw po pala nitong iPhone 11 Pro Max ay walang signal. At ang ginawa daw ng technician ay ni-restore ang unit at after restore ay hindi na raw ma-activate ang iPhone. Then after ko pong i-check ang unit ay nalaman ko po na wala pala po itong IMEI. Ang history daw po bago mawala ng signal ang iPhone ay na hard drop daw po ang iPhone. Kaya ang next step po na ginawa ko ay biniyak ko po agad ang motherboard at ang ginagamit ko po palang preheater ay Aixon preheater at ang setting ko naman po sa heat ay 100 degrees Celsius. Marami pong teknik ang pagbibiyak sa mga sandwich motherboards at madalas pong teknik na ginagamit ko ay ang kombinasyon ng preheater at ng hot air blower. Then right after kong mabiyak ang sandwich board ay napagtanto ko po na hindi na pala ako ang unang bumiyak sa motherboard. Very obvious na ginalaw o nireball na rin ang layers ng both upper and lower board. And at the same time ay nireball na rin ang baseband chip at ng Wi-Fi chip. Wala na po kasi akong nakikitang mga glue sa paligid ng baseband at Wi-Fi chip. At base po sa estado ng lower board ngayon ay masasabi ko pong hindi ordinary technician ang unang gumalaw sa iPhone na ito. Sa aking palagay ay above average ang taglay na skill ng technician. Pero ang malaking tanong po sa akin ay bakit hindi niya nagawa? Siguro posibleng totally damaged na rin ang baseband chip o di kaya naman ay may kulang siyang step na hindi nagawa. At para malaman ko po ang kasagutan ay kahit walang kasiguraduhan ay susubukan ko pong gawin. Ang sa tingin ko po ay hindi niya ginawa. May mga iilan po kasing mga skilled microsoldering technician na masyadong kampante sa kanyang kahusayan. Kaya minsan ay hindi na nila nabibigyang pansin ang kakayahan na naibibigay ng mga ibang kagamitan. At ang tinutukoy ko pong gamit ay ang iPhone Layering Fixture Tools. Pero bago po natin gamitin ang iPhone Layering Fixture Tool na sinasabi ko, ay linisan po muna natin ng mabuti ang both upper and lower boards para maproteksyonan din naman ang ating gamit sa mga dumi at oily flux na posibleng maging dahilan para masira agad ang ating kagamitan. Kailangan din po natin pangalagaan ang ating mga gamit dahil sila ang katuwang natin sa ating pang-araw-araw na trabaho. At dahil malinis na po ang ating layer boards, ay pwede na po nating gamitin ngayon ang ating iPhone 11 series Layering Fixture Tool. Ang main purpose po ng tool na ito ay para masiguro na walang problema ang connection sa both logic boards at mabibigyan din niya tayo ng idea kung may problema ba sa lower board without resoldering both upper and lower boards. Napakalaking tulong po ang may ibibigay sa atin ng ganitong tool, lalo na kung ang ire-repair natin ay about sa signal. Just imagine, hindi na natin kailangang i-resolder ang upper and lower board para lang ma-check kung okay ang ginawa natin sa lower board. Napakalaking kaginhawaan yun sa ating mga technician at syempre lumiliit pa ang chance na ma-overheat o repair ang ating ginagawa. Kita nyo naman po dito na after restore ay bumalik na rin ang IMEI ng iPhone. In short, ay ang problema na lang pala ng phone ay dun sa pagre-reball at resolder ng upper and lower board. Kung may gamit lang sana yung unang technician tulad ng sa ginamit ko ay malamang hindi na sana ito aabot sa akin. Ang mga gamit po ay ginawa upang tulungan po tayong mapagaan, mapabilis at mapaligtas ang ating mga trabaho. Naway magsilbi pong inspirasyon po sa inyong lahat itong mga video natin dahil wala po akong ibang hangad kundi mapataas ang tingin sa atin ng ating mga kliyente. Maraming salamat po sa inyong panonood at pagsusubaybay. Ako nga po pala ang inyong lingkod, Yuri Tech, at your service.